Life can be an interesting mix of ups and downs. Sa ilang mga tao, minsan mas marami yung up, minsan mas marami yung down. Sa ilan naman, mas marami yung down kaysa dun sa up. But what do we do when halimbawa dumadating sa atin yung tinatawag na lowest moment of our lives o yung pinakamababang panahon ng ating mga buhay? Nangyayari yun, mangyayari yun. It has happened to a lot of people we know. It has happened to us. And as Christians, dapat alam natin mag-respond in both times of our lives. When good things are happening and even when bad things are happening in our lives. Isang importante, kailangan matutunan ng bawat isa sa atin, i-handle ang iba't ibang mga bagay na nangyayari sa kanya-kanya nating mga buhay. Pati na rin yung pagdating ng iba't ibang mga balita. Sometimes they are what we call disturbing news. Sometimes they are what we call disappointing news, confusing news, and yes, bad news. They come to our lives. Ano dapat ang attitude ng Christian pag nangyayari ang ganyang mga bagay, yung ups and downs, o di naman kay lowest moment of his life, when bad news are coming? Always remember this, we tell it to ourselves, God is in control. Lagi natin sinasabi yan, God is in control. Can we say it together? Say it to one another aloud, please. God is in control. Ito pong mensahe natin para sa gabing ito, that we believe this, that we proclaim this, that whatever happens, God is in control. Let us pray. Minsan pa po tayo manalangin sa Panginoon and commit to the Lord the study of His Word. Aming Diyos at aming Ama, nagpapasalamat po kami sa gabing ito. Minsan pa, binigyan niyo po kami ng pagkakataon to worship you, to give you glory through the songs that have been sung, through our worship ministry. Sa bawat isa po sa amin na narito ngayon, magkakasama to worship you. Lord, be glorified, be magnified. Jesus, we lift you up. We lift you up, Lord. We surrender to you everything. Lahat ng mga dinadala ng bawat isa po sa amin, sinusuko po namin sa inyo. And we invite your Holy Spirit to move powerfully and mightily in our midst, touching your people, ministering to each and every one of us as we commit to you the study of your word. We pray all of these things in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name, this is our prayer. And all God's people say, Amen. Amen. God is in control. God is in control. Gusto ko po sana ma-practice natin yan, na lagi natin yung sinasabi sa ating mga sarili, sinasabi sa mga kilala natin, ano man ang nangyayari sa ating mga buhay, good and bad moments, ups and downs. We always learn to say this to each other, say this to one another, say it to even ourselves. Say it one more time. God is in control. Pero ano po ba ang ibig natin sabihin pag sinasabi natin yung God is in control? Ano po ba ang ibig sabihin ng Christian pag sinasabi niya yan, God is in control? I'll tell you what it means. First of all, it doesn't mean that we won't do anything. Ang Christian, pag sinasabi niya God is in control, hindi ibig sabihin wala siyang gagawin. It doesn't mean that we won't do anything. For the Bible says in Psalm 90 verse 10, our lifetime is 70 years, or if we are strong, 80 years. But the years are full of hard work and pain. They pass quickly, and then we are gone. Again, I read Psalm 90 verse 10 says, our lifetime is 70 years, or if you're strong, 80 years. But the years are full of hard work and pain. They pass quickly, and then we are gone. Whenever I read this verse, I'm always reminded how life is so short. How life is so short. Napakabilis ng panahon. Marami sa atin, hindi na namamalayan yan eh. Nakakailang taon na pala sa ibang bansa, bumibilang. May isa akong kilala, isang dekada na pala siya rito. Meron ko isang kilala, halimbawa, ang sabi niya, napadaan lang, pero 15 years na. Hindi raw siya magtatagal. Sabi, saglit lang, mag-iipon, babalik agad sa Pilipinas. May apo na rito. So, life goes on. Life is just so short. Kahapon lang, teenager ka eh. Kahapon lang, youth ka eh. Ngayon, youth pastor ka na. Ngayon, youth professor ka na. Pag tinitingnan mo yung mga pictures mo nung araw, kailan pa kaya babalik na ganun kakapayat? Parang ramdam na ramdam mo ng hindi na, never again. But then it's always nice to look at all of these throwback pictures and be reminded of once upon a time, yun ka. Yung mga pictures, especially of many of you, many of us, na kailangan mo na ipascan kasi lumalabo na siya, nawawala na yung kulay niya, and remind you of the good old days. They pass quickly,
and then we are gone. Even when we hear of deaths of some of our friends' parents, nakikiramay tayo sa kanila. It's really very sad. Pero, di ba, you really accept the truth that when you're in your 30s, in your 40s, sunod-sunod na yan. Siyempre, mamamatay ang mga magulang natin that are probably in their 70s, in their 80s, or even in their 90s. Just recently, may mga ilan akong mga kilala na namatay ang mga lola nila o mga magulang nila. At pag nalaman mo naman yung edad, ilang taon ba? 88. Ilang taon ba? 95. Nakikiramay ka, malungkot, pero alam mo nang okay na yun. Ganon talaga buhay. Maikse. Maikse. Kaya ang importante, na ma-maximize mo yung ibinigay sa yung panahon ng Panginoon, na wala tayong nasasayang. Kaya pag sinabi natin God is in control, hindi ibig sabihin wala lang tayong gagawin. Ang ibig sabihin, tinitreasure natin yung binigay sa atin ng Lord na panahon, iniisip natin lagi na kung anong panahon meron tayo, yan yung binigay sa ng Lord. At sa binibigay sa ating panahon at buhay ng Diyos, nandoon ng hard work at nandoon minsan din ng pain. Nandoon ang hard work at nandoon din minsan ang pain. Each of us have stories to tell about our lives. Kung paano marami sa atin ay napasaya ng ating buhay, napasaya ng ibang mga tao sa buhay, at kung paano rin tayo pinalungkot ng iba't ibang mga tao sa ating pagtatrabaho, halimbawa even abroad. Some of us can tell a beautiful stories. Nung nag-abroad, okay ang life mo. Pero karamihan din yung nadidelay ang sweldo, o napaka-harsh nung employer. Hindi nga word harsh, cruel talaga. Na nakatanggap ka ng mga hindi magandang mga salita. O di naman kaya mga hindi magandang kwento sa mga natirahan mo, ng mga nakasama mo sa bahay. Some people have just miserable existence even abroad. Life can be a mixture of all of that. Kaya ano ngayon ang ibig sabihin natin na ang Christian naniniwala God is in control? It means that we won't do anything. Hindi ibig sabihin nung wala tayong gagawin. May gagawin tayo dapat. Dapat pahalagahan natin yung binigay sa atin ng Panginoon na panahon, that we don't waste our time. And may I remind OFWs, I remind people who are working abroad, not just listening to this message live, but even those who are listening to this in other parts of the world. Lalo na kung hindi ka naman pwede maging citizen dun sa bansang kinalalagyan mo. Na kailangan, huwag kang magsayang ng panahon. Tulad halimbawa ng marami kasi lazy. Yes, some people are just lazy. Can everybody say that word with me? Lazy. Yan. May kilala ba kayo mga kamag-anak, kaibigan na tamad? Meron. At baka ikaw mismo tamad din. At ito ang tatandaan natin lagi sa tamad. Lazy people won't get what they want. Lazy people won't get what they want. Proverbs 13 verse 4 in the Bible reminds us, the lazy will not get what they want, but those who work hard will. Again, I'd like to emphasize this. Proverbs 13 verse 4 says, the lazy will not get what they want, but those who work hard will. Marami tayong mga pinangarap, kaya rin siguro tayo nag-abroad. Marami tayong pinapangarap kung bakit tayo nagtatrabaho. Marami tayong gustong mangyari. Kung gusto mo talaga mangyari yan, kailangan magtrabaho. Kailangan hindi tamad. At karugtong pa niyan, lazy people love sleep too much. Lazy people love sleep too much. Proverbs 19:15 says, lazy people sleep a lot, and idle people will go hungry. Again, gusto ko ulit basahin ito. Proverbs 19:15 says, lazy people sleep a lot, and idle people will go hungry. Mas mabay natutulog? Hindi. In fact, kailangan nga may sapat na tulog, may tamang tulog. Kasi yung iba nasusobrahan. Sobrang-sobra tulog. Habang lahat kumikita ng pera, ikaw natutulog ka. Di ba, sana kung yung kumikita yun, ibibigay sa iyo yung pera? Hindi. May mga panahon sa buhay natin na kailangan magtrabaho at kailangan gising. Kailangan pumapasok sa trabaho at kahit pa nga may negosyo ka, kailangan magbukas ka ng negosyo mo. Iba sinasabi, ayoko magtrabaho, magnenegosyo ako. Oo, kung bubuksan mo negosyo mo. Ang nagnegosyo nga, kaso tanghali na no, nagbukas. So lahat na ng ibang mga tindahan, kumita na, wala nang pupunta sa iyo. Kaya napakahalaga sa atin na ngayon pa lang, alam natin yung tamang pagtulog at hindi nasusobrahan sa tulog. Ang taong tulog ng tulog, walang mapapalayan sa buhay. Sabi nga nila karamihan ng mga naging bilyonaryo,
maiksi lang daw talaga tulog ng mga taong yun. Usually, mga 4 hours lang ang sleep maximum na. Maximum na. Bumabawi na lang sila yung midday na nagsisiesta. Even some of the most prominent leaders in history are known to wake up very early. Known to wake up very early. Kung inaantok man sila within the day, nagpa-power nap within the day, tapos matutulog din sila halimbawa ng maaga, inaaral nila mabuti yung tamang pagtulog. Yung iba naman, sobra din sa trabaho, hindi naman tutulog. Sobra sa trabaho, hindi naman natutulog. Mali rin yun. Dahil successful ka nga, patay ka na maagad. So, hindi rin maganda yung ganong klaseng diskarte sa buhay. So, yun tama lang. Yun tama lang. But we're being reminded here, yung tamad, kadalasan, kay hilig sa tulog. And eventually, listen to this, lazy people will eventually lose control. Lazy people will eventually lose control. Ecclesiastes 10:18 says, if someone is lazy, the roof will begin to fall. If it doesn't fix it, the house will leak. Again, Ecclesiastes 10:18 says, if someone is lazy, the roof will begin to fall. If it doesn't fix it, the house will leak. There are consequences sa pagiging tamad. There are consequences sa pagiging tamad. At pagdating ng araw, aanihin yan ng tamad. Tulad halimbawa, akala mo everything is doing fine. Pero hindi po pwede na hindi mo gagampanan ng mga responsibilidad mo. Hindi pwede na hindi mo babayaran ang mga dapat mong bayaran. For example, rent ng bahay, ilaw, tubig. Minsan may mga pinapalampas ka every now and then. Hindi lang dahil wala kang pera pero tinatamad ka lang siyang bayaran. O di naman kaya mga obligasyon mo sa trabaho, inassign sa'yo ng supervisor mo or certain deadlines, pinapalampas mo, hinahayaan mo eh. Time will come. You will reap the consequences of laziness. Na ang kasunod din nun ay yung irresponsibility. Because lazy people are irresponsible people. Tatandaan lagi natin yun. May consequences ang katamaran. May consequences ang katamaran. Kung halimbawa, nung nag-aaral ka, especially in high school, may mga nakikita ka mga classmates mo na, bakit ganun? Pumapasa sila parang hindi sila nag-aaral. Hindi totoo yun. Nag-aaral din yun. Pagdating lang nila dun sa eskwelahan, gusto lang nila yung image na parang hindi sila nag-aaral, pero totoo hindi natulog yun. Hindi natulog yun. Kaya ako nakakatanda kayo ng mga classmates nyo na pagdating yung, hindi nga ako nakapag-aral, may galwa. Naku, ano lang niya, drama niya lang yun. Ang totoo, sunog na kilay nun, tiyo na balat nun. Pero yung hindi nag-aral, tapos pumasa, bihirang-bihira lang yun. Bihirang-bihira yun. At malamang sa malamang, hindi ka kasama dun sa bihirang yun. Kaya huwag mo na hangarin. Nagayahin yung mga ganong klaseng diskarte sa buhay. Na bakit sila ganon patamad-tamad. Ay naku, ano ba hilig ng maraming Pilipino? Minsan, meron isang kababayan na kausap ko sa Qatar. Bagong-bago lang eh, ilang buwan pa lang. So sabi ko, ano yung namimiss mo sa Pilipinas na hindi mo nararanasan dito? Bukod sa pagkain at kung ano pa. Interesting yung sagot. Sabi niya sa akin, Pastor, yung patambay-tambay lang. Ay, sabi ko. Talaga naman, oo nga. Kasi nga naman dito, sa nga pwede magtambay-tambay, gustuin mo man. Lalo na sa init ng araw ngayon, tatambay ka ba talaga kahit sa gabi? O di naman kaya kung tumambay ka man, mamaya may katabi ka ng ibang lahi. Nakikitambay din sa iyo. Iba yung kultura ng tambay sa Pinas eh. And just recently, having come to from the Philippines to plant our church there, at pumunta ako sa iba't ibang mga probinsya din, iba't ibang sulok din ng Metro Manila, nabuhay muli sa akin yung konsepto ng tambay. Na ang ibig sabihin nun, mga tamad na patambay-tambay kung saan-saan. Yung inom-inom lang, kwento-kwentuhan lang, kuya-kuya-kuy lang, abang-abang-abang lang. Hindi po pwede ganun. Hindi tayo magiging successful in life and eventually hindi rin tayo magiging masaya sa buhay pag nanatili tayong tambay at nanatili tayong tamad. At bilang mga Kristiyano, ito ang paalala sa atin ng Panginoon. Lazy people must learn to work hard and serve God. Lazy people, dapat ma-rebuke at masaktan and must work hard and serve God. Romans 12:11 says, do not be lazy, but work hard,
Serving the Lord with all your heart. Again, Romans 12:11 says, "Do not be lazy, but work hard. Serving the Lord with all your heart." So, kasama dun sa maging masipag, sa trabaho, sa pag-aaral, sa pagnenegosyo, maglingkod sa Panginoon. Dahil yung taong masipag sa pag-aaral, masipag sa pagtatrabaho, masipag sa pagnenegosyo, pag halimbawa nagkaroon ng free time yan, hindi sanay yan. Hindi sanay yan. Hahanap at hahanap pa rin yan ng gagawin. Kahit nga magbakasyon yan Kahit nasa beach yan, maghahanap pa rin ng makakausap, inenegosyo. Ano na niya, yung parang lifestyle na niya, yung pagiging masipag, na kahit pagdating sa simbahan, pagdating sa church, ayaw niyang paupo-upo lang. Ang gusto niyan yung naglilingkod sa Panginoon. Kasi nare-realize ng taong masipag kahit saan. Masipag sa pag-aaral, masipag sa pagtatrabaho, masipag sa negosyo, masipag sa paglilingkod sa Panginoon. Nare-realize ang mga taong yan ng isang napaka-importanting prinsipyo sa buhay. That those who work hard receive blessings. That those who work hard will always receive blessings. Mapapansin at mapapansin ng Panginoon. Hindi man mapansin ng magulang mo na nag-aaral kang mabuti. Hindi man mapansin ng mga supervisor mo o ng amo ng kumpanya na ang sipag mo sa work. Hindi man mapansin ng kung sino-sino mga award-giving bodies na mahusay ka sa iyong negosyo. Pero si Lord, napapansin niya ang lahat. For the Bible even says in Hebrews 6 verse 12, "We do not want you to become lazy. Be like those who through faith and patience will receive what God has promised." Again, Hebrews 6 verse 12, panghawakan natin ito. Para sa atin ito, lalo na sa atin na ito yung desire, magsipag, at makatanggap ng blessings sa Lord. We do not want you to become lazy. Be like those who through faith and patience will receive what God has promised. Will receive what God has promised. And everybody say, Amen. Amen to that. Kahit pati yung paglilingkod sa Panginoon, sa ministry, pagpapastor, I always remind younger people and even those who are probably working now, na yung paglilingkod sa Panginoon, lalo na yung pagpapastor, hindi yan para sa tamad. Minsan nga na-offend pa ako Minsan may lalapit sa akin, sasabihin, "Pastor, gusto ko pagdating ng araw, maging katulad mo na lang ako." Yung lang ako. Yung akala itong pagpapastor ko, trabahong tamad. Akala siguro niya, tulog lang ako ng tulog. Akala siguro niya, ako'y pasarap lang ng pasarap sa buhay. So malaman ko ng schedule ko sa isang buwan. At yung schedule na hindi pwede sa isang tao na tamad. Itong schedule ng pagpapastor, yung tunay na pastor, malinaw sa iyo na may tawag ka sa Panginoon at meron kang commitment na kahit hindi ka matulog, kahit halimbawa marami kang pagsubok, hindi mo man pagsubok na ibang mga tao, magpapatuloy ka pa rin. Hindi yan trabaho para sa tamad. At hindi mo pwede isipin na yung trabaho mo na ginagawa mo ngayon, masigit pa yan kaysa dun sa mga nagpapasot at naglilingkod. Yung totoong pastor, dahil ang tunay na pagpapastor, marami talagang challenges yan. Marami mga trials, marami mga tests. I would like more people to become pastors. I would like more people to serve God full-time. Pero hindi yan para sa tamad. Dahil kung tamad ka, papasukin mo to, kawawa naman ng simbahan, ikaw ang magiging pastor. Kung iniisip mo, ito'y utos-utos, o iniisip mo, ito'y preach lang ng preach, serving God requires that we become faithful in giving our time, in giving our talents, in giving our experiences, in giving our lives. At ang Panginoon, pag nakita niya sa atin yung ating kasipagan, pagpapalain tayo ng Panginoon. Ang taong masipag, pinagpapala ng Panginoon. Ulitin natin yan. Ang taong masipag, pinagpapala ng Panginoon. Palakpakan nga natin si Lord. Lahat ng mga masipag, pumalakpak. At sabihin nyo sa inyong mga katabi, pumalakpak talaga. Nag-assume, masipag. Ano pa po? Hindi lang laziness. Sometimes there are people who have low self-esteem. May mga tao na mababa ang pagtingin nila sa kanilang sarili. At pag mababa ang pagtingin mo sa iyong sarili, sometimes we're weak, sometimes we're dependent on others, prone to abuse by others. Sometimes even nagkakaroon ng misuse and unuse of potential. Pag ang tao, ang baba ang tingin niya sa sarili niya, ang rason niyan many times is other people said so in the past.
Hindi siya matalino, hindi siya magaling, bobo siya, pangit siya, and all of these negative words. Because other people said so. Bumaba tuloy ang iyong self-esteem. 1 Timothy 4 verse 12 says, "Don't let anyone look down on you." Huwag mo nga hayaan na maging mababa ang tingin mo sa iyong sarili. Dahil ang diablo, ang number one na nagiging happy. Pag halimbawa, pinaniniwalaan mo yan. Satan doesn't want you to be confident. Satan doesn't want you to be confident. John chapter 10 verse 10 says, "The thief comes only to steal and kill and destroy." Kung meron siyang gustong wasakin, ay yung confidence natin sa ating mga sarili. Yes, in life, we make mistakes. Some of you may have recognized already those mistakes. Yes, in life, sometimes we fail. We failed in certain exams. We failed in certain subjects. Sometimes some people even repeated a year in elementary and high school. Iba, kinder pa lang, nag-repeat na eh. Aga naman. Aga. Pero hindi dahil hindi ka matalino. Baka kulang ka lang sa motivation. Baka may nangyari sa inyong family life, affected your studies. Ang mga tao na minsan so much challenge very early in life. Marahil, meron ka talagang dakilang potential. There's this great potential within you. Kaya ang devil nag-overtime para ikaw yung mapabagsak. Bata pa lang. O nung nagka-love life ka, lagi kang bigo. Ang hirap kaya nung laging bigo sa love life, yung laging heartbroken. Kasi when your heart is hurt and offended, you become paralyzed. And sometimes, hindi ka makakain. Sometimes, hindi ka makapagtrabaho. Hindi ka makatulog. Sinisisi mo sarili mo. Meron pa nga, ayaw ng mabuhay. May kausap nga lang ako the other day in another country, not part of our church. And dahil heartbroken ngayon, pumapasok sa kanya isipan yung tinatawag na suicidal tendencies. And right there and there, pumreno ako sa kanya at sinabi, yan ang wag na wag mong gagawin. Yan ang alisin mo na sa isipan mo na option. At dahil bigo ka sa pag-ibig, gagawin mo yung bagay na yan, that you would commit suicide. Why do people do this? Heartbroken. Why do people do this? When they're affected in their emotions. When the devil comes and manipulates all of these disappointments in life, wag din sa love life. Minsan pati yung matanggal ka sa trabaho. May mga taong bigong-bigo dahil sa trabaho. Apply dito, tanggal dyan, o di naman kaya business dito, lugi dyan. Parang wala ka nang ginawa na naging successful. There are people like this, na ang experience nila sa buhay, parang wala na silang hinawakan na nagtagumpay. Nakabalita kayo ng ganung mga tao, huwag mo na kayo magpahawak sa kanila. Pero just in case ikaw ito, na lagi na lang parang bigo, it's a devil working in your life. It's a devil manipulating all of these failures. Gusto niya bumaba ang tingin mo sa iyong sarili. Dahil pag mababa ang tingin mo sa sarili, di hindi ka na makakilos, hindi ka na makagawa. You can't do anything. You can't do anything. At ang kasunod nun, you'll be limited. You will be limited. And this is what happens to some people. They have limited themselves. They have limited themselves. They have placed themselves in a box. Nalagay nila ang sarili nila sa isang kahon na doon na lang sila iikot, doon na lang sila gagalaw, yun na lang gagawin nila sa kanilang buhay. Maraming pwedeng ibig sabihin nito. May mga taong pwedeng nakakahon na lang halimbawa sa Pilipinas. Hindi ko naman sinasabi na sa ibang bansa lang ang blessing. May mga tao na doon sa Pilipinas, thriving ang mga negosyo, thriving ang mga trabaho, pero yung ando doon ka lang kasi inisip mo hindi ka na makalabas. That's a box. O di naman kaya andi dito ka lang sa ibang bansa, to dito Dubai, na natatakot kang lumabas outside of the Middle East kasi hindi mo alam yung diskarte, let's say in Europe, in Australia, in Canada, the fear of the unknown. Or even yung sa love life. Dahil nga sa mga nangyari sa in the past, kinahon mo na lang ang sarili mo dito sa isang sitwasyon na to na hindi na ako iibig. May nagsabi ng ganyan. Hinasabi pa nila minsan, man-hater na, a woman-hater na. Binox niya sarili niya dun sa mga negative experiences in life. Or binox niya ang sarili niya sa kanyang mga failures in the past. We must not allow ourselves to be placed in that box. Sometimes we have wrongfully accepted certain things we can't do. We have wrongfully accepted certain things we can't do. Kasi nga may nagsabi sa atin nung araw, hindi mo kaya yan. Hindi mo magagawa yan. Tinanggap na natin na totoo yun. And to some extent, we have unknowingly accepted what we can't be. We have unknowingly accepted
what we can't be. Pag sinasabi nating God is in control, hindi ibig sabihin nun wala tayong gagawin. Pero kailangan ma-realize natin na kahit meron tayong mga failures in life, kahit meron mga negative words na nasabi sa atin in the past, o di naman kaya meron din talaga tayong mga struggles ngayon. Meron tayong mga real and present struggles ngayon in life. Financial struggles, emotional struggles, job struggles. Kung ano man yung mga struggles meron tayo, realizes that with Christ, we can do all things. That with Christ, we can do all things. And everybody say, Amen. For Philippians 4:13 says, I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya halimbawa, kung nung araw tamad ka, kung hanggang ngayon tamad ka pa rin, you say to yourself, sisipag din ako in Jesus' name. Sabihin nga natin yan, practice lang. Sisipag din ako in Jesus' name. Kasi yung katamaran na yan, akala mo nung teenager ka lang, nagsimula nung hindi ka nagtitiklop ng kama mo, ay maraming mga tao doon palang kita mo na kumasipag eh. Pag sinilip mo yung higaan niya, yung parang baladiya, pinasok mo lang biglaan. Minsan gusto ko mag-visitation ng ganyan sa bahay ng mga kapatiran eh. Pasilip nga, pasilip nga. So, makita mo yung kama, makita mo yung damit, makita mo yung banyo, alam na. Alam na. Kung sino yung magiging successful at kung sino yung never. Will never. Doon pa lang makikita mo na eh. Dahil ang mga taong masisinop, maayos, higaan pa lang, kita mo na yun. Banyo niya, kita yun. Yung pagtitiklop ng mga damit niya, nakikita rin yun. Kaya sana ang application ng message ito, pag-uwi nyo lahat mamaya. Ako, sabi ni Pastor, makikita raw sa higaan at sa kama at sa banyo, malinis na ang mga ito. Huwag kang pumayag na ikamamatay mo na yung katamaran na yan. Huwag kang pumayag na ililibing ka na lang, tamad ka pa rin. Na pag dinagyan ka ng puntod, ang nakalagay, here lies lazy. Hindi po pwedeng ganon. Na pag-uusapan ka ng mga tao, mabait siya kaso tamad. Yung pag may magbabanggit ng pangalan mo, lagi maidadagdag, ay oo, tamad yun. Say this to yourself, sisipag din ako in Jesus' name. Tingnan mo, sabihin pa lang, tinatamad na eh. Asa pa tayo sa ibang bagay. Ulitin natin, 1, 2, 3, go. Sisipag din ako in Jesus' name. Ano pa? Yung ating low self-esteem, huwag natin tanggapin na hindi tayo magaling. Huwag natin tanggapin na hindi tayo magiging successful. Huwag natin tanggapin na hindi tayo matalino. Huwag natin tanggapin na tayo ay punong-puno ng kalokohan. Tinanggap mo kasi. Proud ka pa eh. Yung, black sheep ako eh. Proud ka pa. Huwag mo ngayaan na yung kasinungalingan ng dyablo kumabit sa pagkatao mo. I-declare mo yan. I can do all things through Christ who strengthens me. Matitigil ko rin tong bisyo na to. Mawawala rin tong kalokohan na ito. Magiging tapat din ako sa asawa ko. Magiging faithful din ako sa girlfriend ko. Magiging matinong tao din ako because of Jesus Christ. And everybody say, Amen. At pati yung pag-limit mo sa sarili mo. Hindi. Believe this, that if you have a dream that comes from God, if you have this desire that seeks to glorify God, if you're believing in your heart that God can do great and mighty things in your life, nothing is impossible with God. Nothing is impossible with God. So do not limit yourself with your past. Do not limit yourself with your sad and bad experiences. Do not limit yourself with the things that this world and Satan has limited you with. But believe this in your heart, that our relationship with Him, with Jesus Christ, makes the difference. That because you have a relationship with Jesus Christ, dahil anak ka ng Diyos, that makes the difference. 1 John chapter 4, verse 4, you are of God, little children, and have overcome them, because He who is in you is greater than he who is in the world. Again, we read 1 John 4, verse 4, you are of God, little children, and have overcome them, because he who is in you is greater than he who is in the world. Resulting in us being able to do
many things in life. Resulting in us being able to do many things in life. Ano sabi ng mga naunang verse natin kanina? Sabi, ang buhay daw ng tao pwedeng parang 70 years, baka 80 pa. Totoo naman. Totoo naman. Minsan nga, iba 60 years old, tigok na eh. Iba sometimes even earlier. Lalo na kung hindi pa rin tumitigil sa bisyo. Nakailang kamag-anak na namatay dahil nasunog ang liver sa kakainom. Pero ito pa, laklak pa. No? Tapos sasabihin pa niya, God is in control. Hindi ganon. Hindi ganon ang application nun. Biglang tumatawag ng healing kay Jesus pero irresponsable sa kanyang kalusugan. Sige, lechon pa, kain pa. Yung lahat ng mga bawal sa'yo, yung sugar mo, kung saan na nakakarating. Pwede kunan na dugo mo, ilagay sa kape. Pampatamis ng kape namin, pa pwede na. Dahil alam mo na irresponsable ka lang. Alam mo na, ipinipilit mo lang yung kagustuhan mong ipaglaban ng bisyong mali. Kaya ipag-pray mo sa Panginoon, Lord, matanggal itong mga bagay na to na maaring magpapaikli ng buhay ko. Hindi lang naman ang gusto natin humaba ng buhay. Ang gusto natin, ang buhay natin, mapagpalang buhay. Lalo na may mga anak ka, ano gusto mo? Hindi mo abutan ng mga apo mo? Hindi mo gusto mo, hindi mo abutan na na-enjoy mo yung fruits of all your labor? If you want to have a long and blessed life, it is very important for us to realize this, na tayo ay mag-submit sa Panginoon, magtiwala sa Panginoon at maniwala na may magandang plano siya sa ating buhay. Daniel chapter 11:32 says, "But the people who know their God shall be strong. But the people who know their God shall be strong and carry out great exploits." Again we read Daniel 11:32, "But the people who know their God shall be strong and carry out great exploits." Tell me, ang tao na nakakakilala sa Diyos, pwede bang hindi nagbabago buhay niya? Hindi pwede. Dahil dapat habang nakikilala mo, Panginoon, nababago ng Diyos ang buhay natin. Ano mali na itutuwid? Ano ang pangit na papaganda? Ano ang hindi dapat? Sinusuko na natin sa Kanya. At ang bunga nun, haba pa buhay mo dito sa lupa. Dahil may paggagawang maganda ang Diyos sa buhay mo. Dahil aanin mo ang mahabang buhay dito sa lupa kung hindi ka naman maglilingkod sa Panginoon. Aanin mo ang mahabang buhay dito sa lupa na hindi mo tinutupad ang layunin niya in your life. And that is why as a Christian, our life must never be separated from obeying God's will. Our life must never be separated from doing what God wants us to do. The believer, the Christian, who separates himself from the church, who separates himself from Christ, who separates himself from doing what God calls him to do, will have an early death. Kailangan ka pa dito sa lupa. Kaya gano'ng karami dito gusto mabuhay na mahaba-haba, pakitaas ang kamay. Gusto mabuhay na mahaba-haba. Ayan. Tingnan nga natin ang mga nagtaas ng kamay. Sige, taas ang kamay. Gusto mabuhay na mahaba. O, tingnan nyo sila at pakisabi sa bawat isa. Kaya, alam na. Alam na. Yun na yun. Yun na yun. At ano pa ibig sabihin ng God is in control? Ano pa ibig sabihin ng God is in control? Bukod sa may gagawin tayo, ang ibig sabihin ng God is in control, that God can do anything. Ang ibig sabihin ng God is in control when we say that, God, our God, can do anything. Mark 10:27 says, "Looking at them, Jesus said, with men it is impossible, but not with God, because all things are possible with God." I'm gonna read that again. Pero pag binasa ko siya muli, gusto kong isipin nyo ngayon sa inyong mga isipan, ano ba yung mga pinapangarap nyo pa in your life? Bakit ba kayo nandito pa sa Dubai? Bakit pa ba kayo nag-a-abroad? Ano pa yung inaantay ninyo? Ano pa yung pinapangarap ninyo? Dapat may goals. I always say this to OFWs. Lalo na sinasabi natin, ay ako hindi man ako magtatagal dito, uwi ako talaga sa Pilipinas. O so kung uuwi ka pala sa Pilipinas, ano yung i-accomplish mo dito? Abangan yung mga discount ngayon. Mabalitaan kung saan mall ngayon mag-shopping. O kaya mag-jowa dito, mag-boyfriend dyan. Ano yung goal mo? Kasi kung wala kang matinong goal, life will just pass you by here and you just found yourself na bumilang ng boyfriend, bumilang ng girlfriend, at sa bawat alis ng boyfriend, nabawasan ng ipon mo, sa bawat alis ng isang tao sa buhay mo, nawasak din ang puso mo, may kinuha siyang hindi na maibabalik sa iyo, nagkagulo ang karir mo, ang daming drama. Pag ang Kristiyano nagtitiwala sa Lord, alam niya
meron siyang dapat goals. Meron dapat pinagagawa ang Lord sa kanyang life. At kung narito ka, isipin mo na ngayon, ano yung hinihingi mo sa Panginoon? Ano yung dinidesire mo pang mangyari sa iyong buhay? Ito ba'y mabayaran ng lahat ng iyong utang? Nothing is impossible with God. And everybody say, Amen. Amen. Ito ba'y magkaroon ka ng negosyo sa Pilipinas at kung saan-saan pa? Nothing is impossible with God. Ito ba'y makabili ka ng bahay at lupa, hindi lang isa pero marami sa bawat, isa sa Luzon, isa sa Visayas, isa sa Mindanao? Nothing is impossible with God. Ito ba'y maging citizen ka rin kung pangarap mo yan in another country. Dahil nung palang, bata ka pala, pinapangarap mo na maging citizen ng Syria, ng Iraq, ng Libya, o kung saan man yan. Australia, Canada, US, UK, nothing is impossible with God. Ito ba'y magkaroon ka rin ng boyfriend? Pinapangarap mo na yan. 45 years ago mo na pinapangarap. Nothing is impossible with God. Habang may buhay, may pag-asa. And many other dreams. I read this verse again. At pagkatapos ko siyang basahin, dun sa dulo, i-claim mo, sabihin mo, akin yan. Amen. Di ba? Mark 10:27 says, looking at them, Jesus said, with men, it is impossible, but not with God, because all things are possible with God. Akin yan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Nothing is impossible with God. Kaya importante sa atin that we grow in faith. It is important for us that we grow in faith. Jude 1:20 says, but you, dear friends, as you build yourselves up in your most holy faith and pray in the Holy Spirit. But you, dear friends, as you build yourselves up in your most holy faith and pray in the Holy Spirit. Kasi yung sinasabi natin, God is in control. Na kahit may discouraging news, disappointing news, confusing news, bad news, nasasabi mo pa rin, God is in control. Yung nasasabi mo na, ito yung pinapangarap ko pero wala pa, but nothing is impossible with God. Ba't nangyayari yan sa buhay ng isang Kristiyano? Kasi nag-grow na yung faith niya. Kasi nag-grow na yung faith niya. Maaring hindi pa rin maayos yung sitwasyon ng kanyang buhay, maaring ito pa rin ang matitinding mga pagsubok, pero pinalago na ng Lord ang faith mo na hindi ka na nababahala ng disturbing news, disappointing news, discouraging news, bad news. And that's why you keep on hearing the Word of God. Kasi alam mo, every time you hear the Word of God, that builds your faith. That's why you keep on applying the Word of God. Kasi alam mo, hindi pwedeng pasok dito, labas doon. Kailangan i-apply mo siya. Kahit ano yung topic, may kinalaman man sa forgiveness, may kinalaman man halimbawa sa paglilingkod sa Diyos, kung ano man yung topic, pinakinggan mo, in-apply mo agad, alam mo, nagiging ikaw na yun eh. Alam mo, nagiging ikaw na yun eh. Kaya kung halimbawa, ang topic forgiveness, ang kasunod dapat magpatawad ka, pinatawad mo nga. What happens next? You become a forgiving person. Natapos yung episode na yun, may mangyari na naman na katulad nun, hindi na kay hirap sa iyo magpatawad. Madali na. Madali na. Hindi ka na bitter. Hindi ka na ampalaya. Pinatawad mo na yung ex-boyfriend mo nung grade school. Na hanggang ngayon, pag nakikita mo yung picture niya sa Facebook, hindi mo mong friend, pero ini-stalker mo pa rin siya, pina-follow mo pa rin. Punong-puno ka ng sama ng loob. Pinatawad mo na. Pinatawad mo na. Para maka-move on ka rin. Para pagpalain ka na lang na mas magandang love life. Yung iba nga may asawa na, hindi pa rin pinapatawad yung ex niya. Kaya hanggang ngayon, yung puso niya hindi buong buo dun sa kanyang asawa. Kasi ando dun pa rin yung hindi niya pagpapatawad. Pero magawa mo yung pinatawad mo. Napakinggan mo Word of God, in-apply mo. Nagiging ikaw na yun. Forgiving person. Forgiveness becomes easier and easier and easier for you. Ganon din halimbawa yung paglilingkod sa Panginoon. Napakinggan mo to ngayon. At na-realize mo, hindi dapat tamad, lalo na sa simbahan, lalo na yun sa paglilingkod sa Panginoon. Yung mga tao, pag inassignan mo ng gagawin sa church, tinatakasan, gusto lang attendee, gusto darating, lalabas. Pwede sa umpisa. Pero kung gusto mo, pinagpapala ka ng Panginoon, dapat naglilingkod ka. It is a privilege when the pastor or the leaders of the church tell you, come and serve the Lord, because you don't do it for the pastor. You don't even do it for the church. You do it for Jesus Christ. You do it for God. And as God sees that you faithfully obey the Lord in serving Him through the church, makakaasa ka
na laging dadali ang pagpapala ng Panginoon sa iyong buhay. So, we hear the word, we apply the word, we share the word. Hindi natin inaya na pang atin lang. Pag meron ka nakikita mga verses sa preaching, o di kaya mga magagandang quotations you heard from the preaching, i-capture mo, i-post mo on your social media, your Facebook, your Twitter, or what may have you. Hindi ba mga tao ang pinopost lagi sa social media, mga negative thoughts, mga negative status. I-unfollow nyo yung mga ganyang mga tao. Kasi nakakasira ng araw. Pagbukas mo ng Facebook mo, yung mga negative thoughts niya agad ang nababasa mo. Tapos kunyari ka pa na hindi ka concerned, pero ang totoo bakit kaya? Yung biglang na-activate yung chismis mode mo. So yung buong araw mo, imbis na gawa mo for something positive, and apektuhan ka ng mga ganyan mga negative status. Kung issue na sa'yo, i-unfollow mo yung ganyan mga tao, huwag naman agad i-unfriend kasi baka naman biglang magkaroon na naman ng bagong problema. Pero at least i-unfollow mo. O kung ikaw pala yung may problema sa ganyan, itigil mo na yan. Yung post ka ng post sa mga pangit na mga bagay, magbago ka na, utang na loob. Lalo na kung may mananampalataya ka na, Christian, mahiya ka naman sa sarili mo. Lalo na kung may leadership ka pa sa ministry, may paglilingkod na ginagawa sa Panginoon, tapos bigla makakita ang post sa'yo, hindi maganda, isang negative na bagay, o hinanakit mo sa mundo, sa church o kanino pa, ba't kailangan ganyanin? Ba't hindi mo ayusin ang problema? I-private message mo yung mga dapat may private message, pero ipopost mo ng ganon? Tapos biglang mag-anniversary and church natin, kasi mag-i-invite ka, may dadalo kaya? May dadalo kaya sa church natin na iniisip nila, negang-nega ka. Kaya kung meron kayong kilalang mga ganyan mga tao, pakisabi sa kanya, utang na loob, magbago ka na. Pastor, baka ma-offend. Ay, wala na paligoy-ligoy pa. Diretsahin na yan. Dahil, lalo na pag matagal ng Kristiyano, kailangan pa paalalahan ulit ng mga ganyan mga bagay. Iharap niyo sa akin. At pagkaharap ko, wala akong sasabihin, sasampalin ko lang. Pak! Yung isang ganyan. Tagal ng mananampalataya. Ang tagal ng Kristiyano, hindi na nahiya. Ewan ko ba, nung nauso yung social media na yan, napakaraming mga tao na nung araw kasi walang nasasabihan at nakakaalam ng mga damdamin lang. Kaya gusto nila i-bulletin board. Alam nyo ba, ganun ang Facebook? Bulletin board dyan Bulletin board dyan Pastor, wala na ba akong karapatan? Facebook ito ilagay. Kaya yung karapatan mo. Pero huwag ka umasa na hindi ka pag-uusapan ng mga tao. Siyempre pag-uusapan ka. Tapos biglang mag-iisip ka ng pinag-uusapan nila. In-announce mo In-announce mo Yung kailangan ang maging attitude natin, mag-post ka naman ng mga magandang bagay. You know, every now and then, when you hear somebody, when you see somebody posting something negative or something personal about their lives, minsan siguro it's a cry for help. Minsan really, it's really a cry for help. Buti na rin nga, pinost din niya. Halimbawa, yung bigong-bigo sa buhay, maganda rin yun May mga tao kong na-ministran dahil doon Hindi ko rin naman siguro nalaman kung hindi ko siya connected at hindi ko nakita yung negative post. Pero pag nakausap ko na, pag napag-pray na, pag naayos na, okay na yun. Huwag yung parang every week, aabangan tuloy natin. Ano naman kaya ang negang ipopost ito? Ibig sabihin, merong problemang deeply rooted na dapat yun ma-uproot, dapat yun magamot, dapat yun ma-heal, at dapat yun ma-ministran. Kasi dapat ang Christian, kahit may mga pagsubok na pinagdadaanan sa buhay, he shares the word. He shares the word. We pray the word. Lalong-lalo na pag hindi pa natin kaya i-apply sa ating buhay, pinagpipray natin yun sa Lord. Lord, ito napakinggan ko. Mukhang para sa akin to talaga. Masakit man, pero Lord, thank you, pinakinggan ko to. Thank you, pinarinig mo sa akin. And I'm lifting this to you nang ma-apply ko sa buhay ko at maging ako na yan. Because Christians, we are prayerful people. Christians must be prayerful. And then we say God is in control. We say God can do anything. It means we go to God in prayer. It means we always go to God in prayer. James 5:13-18 says, is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them, anoint them with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Elijah was a human being even as we are. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Again he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops. Praise the Lord. Again I read it.
Is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Elijah was a human being even as we are. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Again, he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops. May the Lord send His rain of blessings in your lives in Jesus' name. May the Lord shower all of us who's listening to this message abundance, prosperity, healing, and miracles as you continue to put your trust in the Lord, as you continue to pray to God. For when we pray not to change God's mind. Dahil Diyos siya. Pwede ba natin baguhin talaga ang kanyang pag-iisip? Pwede bang mas matalino tayo kaysa sa kanya? We don't pray to change God's mind. We pray because God commands us to pray. Yan yun. Ba't nagpipray ang Christian? Sabi ni Lord if you're in trouble, you pray. May sakit ka, you pray. May blessing ka, you pray. We pray because God commands us to pray. Because this is what Christians do. We pray. They pray. We pray. Yan ang ginagawa ng Christian all the time. We make no apologies. Na pag halimbawa, meron tayong mga pangangailangan, pagsubok sa buhay, pag-pray natin yan. Pag-pray natin yan. Pag-pray natin yan. And one more thing Christians do, na pag sinasabi natin, God is in control. Practicing nga natin ulit. Let's say it together. God is in control. Pakisabi nyo nga sa inyong mga katabi, God is in control. Ano pa ang ibig natin sabihin dyan? When we say God is in control, we mean this. That we give God glory. We give God the glory no matter what. We give God the glory no matter what. Even in times of trials, we give Him glory. Even in times of trials, we give Him glory. Kasi lahat tayo may trials Habang nandito tayo sa lupa, there are trials, there are testings, there are challenges. Baka nga yung katabi mo, mas mabigat pa trial, mas mabigat pa testings, kesa sa'yo, mas maarte ka lang. Mas madrama ka lang. At mas mahina yung faith mo kaysa sa kanya. Pero lahat ng tao, lahat tayo, may trials. 1 Peter chapter 1, 6-7 says, In all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Again, 1 Peter 1, 6-7 says, In all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. May season of trials. May season na ganyan. May season na parang sunod-sunod dyan. Bakit ka pinadalhan ng Lord noon? Only God knows. Probably you know a little bit about it, but generally only God knows. But these have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Sometimes, God allows trials, God allows sufferings para matuto tayo na mag-worship pa rin sa Kanya even through the pain. That we may learn to worship God even through the pain. And let me tell you this, isa yan sa pinakamasarap na pag-worship sa Lord. Na hurting ka, offended ka, in pain ka, may mga pagsubok ka, pero worship mo ito sa Panginoon. Isa yan sa pinakamasarap na worship sa Lord. Tears will really just flow from your eyes. But more than just that, it's that your heart is your heart being offered to the Lord, and you realize that at the end of the day, only God matters. Only God matters. And saying that God is in control, you know that God always has a better plan. When we say God is in control, you know that God has a better plan. 1 Corinthians chapter 2, verse 9, however, as it is written, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared
for those who love Him. Love na love ko tong verse na to. Gawin yung memory verse yan. 1 Corinthians 2 verse 9 says, however, as it is written, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him. Meron daw i-prepare si Lord para sa atin. Amen. Mawalan ka ng trabaho, may mas magandang trabaho para sa iyo. Amen. Mawalan ka ng boyfriend, may mas panalong love life na parating sa iyo. Amen. Maalis ka sa bansang ito, may mas magandang bansa pagdadalan sa iyo ni Lord. God always has a better plan. Ano ba mangyayari bukas? Alam natin? No. Ano ba mangyayari at the end of this month? We don't know. What's going to happen at the end of this year? Who really knows? Nobody does. I still remember, and we're about to close in this message, that we were in Libya way back in 2010, November of 2010. It was the last few months of Gaddafi's rule of that country. It's amazing that before Gaddafi died, he was one of the richest men on the earth. Did you know that? That Gaddafi had something like 200 billion US dollars under his name. Not only in Libya, but bank accounts scattered throughout Europe and in other parts of the world. 200 billion US dollars. Can you imagine what it's like to have 200 billion dollars? Iba kasi sa atin, 200 dirhams lang. Pero yung meron kang 200 billion US dollars. What can you do with $200 billion? And he has been ruling Libya before he died for almost 40 plus years. 40 plus years na siyang ganun ka-wealthy, ganun ka-rich. And you would think a person with so much money would probably be so happy. And as a ruler of a particular country, that country must be very, very progressive. And that he would probably die in such a ceremonious luxury. No. When we arrived in Libya way back in November, it was, hindi mo ma-imagine na mayaman yung bansang yun in oil and gas kasi walang development, ang pangit ng bansa. Pero yung mga Pilipino doon, malaki kita. Kasi maganda pagtingin ni Gaddafi sa mga Filipino laborer. Kaya doon baliktad. Mas malaki sweldo ng Pilipino kaysa doon sa local Libyan. Tapos kahit kami, nung ako'y nag-minister doon, grabe yung pagpapala na pinor out ng Panginoon sa akin. Kaya nung in-invite nila ako na bumalik ulit the next year, sabi ko, go. Yun yung mga bansang parang gusto kong balikan ulit kahit hindi maganda yung mga infrastructure. Pero yung mga kapatiran doon, napaka-generous sa ministry, they loved us, they blessed us. Pinagsistay pa nga ako na matagal natapos kami doon mga Disyembre, magpapasko na. Kung hindi lang yung assistant pastor na natin ngayon, yung kanyang mapapangasawa o napangasawa na inaroon, magsistay pa kami dapat ng longer. But we left bago magpasko. Pumila na ng ilang araw, nag-Arab uprising. Nagsimula sa Tunisia, and then later on to Egypt, na-sandwich siya, and what people thought would never be possible. Gaddafi, 40 plus years, 200 billion US dollars rich, would fall from power. At kung meron sa inyo nakasubaybay kung paano namatay, dinampot ng kung sino lang mga rebelde yun at natagpuan sa isang ditch. That's how he died. Same way as how Saddam Hussein died. Na-imagine kaya nila nung November of 2010 that would be their end? That would be his end? No. Na-imagine mo ba na lahat ng kaguluhan ngayon na nangyayari dito sa Middle East ay mangyayari? Did we ever imagine a day na ang oil and gas industry babagsak? Did we imagine a day na magkakaroon ng mga ISIS na terorista in different parts of the Middle East? Did we imagine those days? Never. But they did happen. And many more unimaginable things can happen next month, can happen next year. Pero kahit ano pa mang unimaginable things that would ever happen, yung ba mga tao na nag-break sa boyfriend niya, na-imagine na maghihiwalay sila? Hindi ba't kakapost lang nila recently ng mga picture na together forever and forever to part? May forever. Ginaya pa nila yung picture nung si Xander at saka nung babae na yung may salakot ba yun na ganyan. Tapos bumila lang na ilang linggo, hiwalay na sila.
Dami ko kaya mga nakilalang ganyan na recently lang nagpo-post na mga kung anong kagagandang picture kung magyakap-yakap pa, iniinggit ang buong planeta. Tapos ngayon biglang, hindi na sila magkasama. Things happen. Yung mag-asawa ngayon na nagsumpaan, till death do us part, nasa na ngayon yung mga yan? May mga taong naghihiwa-hiwalay din. Meron din naman mga taong nagtatagal din nagkakamatayan. The unimaginable can always happen to anyone. The unimaginable can always happen to anyone. But what does a believer say? God is in control. What does a believer always say? But God is in control. That even if we don't understand what is happening in our lives, we give God the glory. That even if we don't understand what is happening in our lives right now, it doesn't stop us from giving God the glory. Kaya when a Christian, a believer, a friend comes to me and says, Pastor, heartbroken ako, iniwan ako ng boyfriend ko, iniwan ako ng asawa ko, hindi ko naman sinasabing madali lang yan eh. I'm realistic, I tell them, that's painful. And by God's grace, I pray that you will heal. Pero alam mo din na, life goes on. Life goes on. Pag may lumalapit sa akin at sinasabi, Pastor, pag-pray mo ako, natanggal ako ngayon sa trabaho, hindi ko naman sinasabing madali lang yun eh. Dahil ang hirap nun, may mga bayarin ka, may pamilya ka, somebody depends on you, hindi na rin ganun kadali maganap ng trabaho like before. But I tell them, but God is in control. Pag halimbawa nagkakasakit, biglang yung karamdaman, hindi mo akalain magkakaroon ka. 1 in a million, ba't man ikaw pa yung 1 dun sa in a million? Pero alam mo that even if you don't understand, right now, the Christian gives God the glory. Alam ng Lord ang ginagawa niya, bakit nangyayari ang mga nangyayari sa iyong buhay. Deuteronomy 29:29 says, the secret things belong to the Lord our God, but the things revealed belong to us and to our children forever, that we may follow all the words of this law. Pag may mga panahon hindi nyo mag-gets ano nangyayari sa inyong life, Deuteronomy 29:29 says, the secret things belong to the Lord our God. Alam ng Lord ang ginagawa niya. Kung hindi niya rin-reveal sa iyo, may rason siya. At kung anong dapat mong malaman, ipapaalam sa iyo ng Panginoon. Kung anong dapat mong malaman ngayon, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Magtiwala ka sa Kanya. Amen. Whatever your situation is right now in life, magtiwala tayo sa Panginoon because our God is in control. Always, say this with me. God is in control. Palakpakan natin ang Panginoon. Give the Lord a clap offering for that. God is in control. What should we do now? What should we do now? Knowing all of these things, do what you can do. Do what you can do. Hanggat pwede mo gawan ng paraan, gawan mo ng paraan, gawin ang mga pwede mong gawin. Do what you can do. Get as much help as you can get. Dahil may mga panahon din namang hinahumble ka ng Lord, kaya nagkaganyan ang buhay mo. So get as much help as you can get. But trust in the Lord. But trust in the Lord. Be at peace. Be at peace with Him. And always believe that our God is in control. Father in heaven, now we thank you that tonight you reminded us of these words. That truly, as you are our God, we have nothing to fear, we have nothing to worry. That all of our disappointments and discouragements in life, we can lay at your feet. At alam namin pinakikinggan niyo po kami. Salamat, Lord. Salamat that even right now, I know you are ministering to your people, you are touching the hearts of your people. We believe this. Our God is in control. At samantayang nakaupo, as all heads are bowed down and all eyes are closed, I'd like to pray for people with burdens. I'd like to pray for people with challenges. I'd like to pray for people with trials. For people with trials. And you know, God is strengthening your faith once again. You know, God is reminding you once again that He is in full control. Come and lift both of your hands to God, and we're going to pray to Jesus. And we're going to trust the Lord. We're going to believe in His miracles. We're going to pray to God like we always do, and trust in Him to make the difference. Trust in Him to move in mighty ways in our lives. Father in heaven, kita mo ang mga kamay na nagtataas sa iyo. Lahat ng aming pangangailangan,
lahat ng aming kakulangan, lahat ng aming pinagdadaanan, pinagkakatiwala namin sa iyong paanan, Panginoon. Wala po kami pwede mapagmalaki. Patawarin mo kami kung nung araw na inisip namin kaya namin on our own. Patawarin mo kami kung nung araw na hindi kami naging grateful sa iyo nung meron kami, hindi kami naging generous. Patawarin mo kami sa mga panahon na nagduda kami sa inyong kapangyarihan sa aming buhay. Forgive us if even right now we're allowing ourselves to wallow in self-pity, to wallow in depression, to wallow in sadness. Forgive us, Lord, for those things. But thank you, Jesus, that once again you reminded us that our God is in control, that our God has a better plan for our lives, that our God loves us so much that you take care of us even better than we take care of ourselves. So we surrender all to you, Lord. We surrender to you, O God. Sa pagtaas namin ng aming mga kamay sa iyo, Lord, we are believing, we're claiming, Lord, miracles will happen in our lives. Miracles do happen even to God's people. And today we claim the blessing. We receive the blessing in Jesus' name. In Jesus' name. Lord, even as our hands are lifted up to you, we receive abundance. We receive prosperity. We receive financial freedom. We receive healing for our physical bodies. We receive answers to our prayer requests. Thank you, Jesus. We worship you. We thank you, Lord. We love you. Thank you for loving us. Thank you for loving us. We worship you, Jesus, as we pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan po natin muli ang Panginoon.